magtiwala kayo sa akin. Trust me. Yun ang sinabi ng presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump sa gitna ng mga usapin at may mga pagdududa sa posibleng epekto ng kanyang panukala na magbigay ng mga bagong taripa or tariff o singil, lalo na sa mga duties ng mga produkto na papasok sa USA. At ito ay nagbunsod ng napakalawak na epekto. Hindi lamang ito sa nauna sa Canada at Mexico, maging sa buong mundo at kasama tayo bilang bansa na apektado sa ganitong sinusulong niya. Ngunit di ko alam kung ano ang tugon ng mga Amerikano. Marahil itong kapatid natin ay makapagbibigay ng kuro-kuro upang maliwanagan tayo. Ngunit ang tanong marahil ay ganun na lang ba kadali na magtiwala? Nakakatiyak ka ba sa mga pangako ng tao maging sa isang presidente, isang makapangyarihang presidente ng bansa? O kontrolado ba ng isang makapangyarihang tao ang lahat ng bagay na pwede mong igawad ang tiwala? Lalo na sa ganitong mga usapin na may epekto sa pang-araw-araw na buhay, hindi lamang ng mga Amerikano, maging sa bawat bansa at bawat mamamayan ng mga bansa sa mundong ito. Ngunit marahil pare-pareho tayong may question sa ganitong mga bagay, ngunit iisa lamang siguro ang tao na pwedeng pagkatiwalaan ng bawat isa sa atin. At walang iba, walang kaduda-duda, yan lamang ang ating Panginoong Hesus. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang marunong, makapangyarihan anak ng Diyos, na siya ang dapat pagkatiwalaan natin. At sa ating serye sa buong ito, tinututukan natin o tinutunghayan natin ang pinakamahalagang yugto sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesus. At kaya marahil angkop ito sa panahong ito na pag-aalala ng mahal na araw ng mga maramis na sangsang kakristyanismo, kung saan ang pinakatugatog ay ang pagkahuli, paglilitis, pagkamatay at ang pagkapako dahil sa pagkapako sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ngunit may mahalagang kaganapan ayon sa Ebanghelyo ni Juan sa gabi bago mangyari ang pagdakip o pag-aresto ng ating Panginoong Hesus bago siya dalhin sa kamatayan. At ito ang kanyang panalangin, ang panalangin ni Hesukristo sa gitna ng pinakamahalagang krisis sa kanyang buhay at misyon sa mundong ito mula sa Ama. Tinatawag itong high priestly prayer o dakilang panalangin ni Jesus. Tinatawag din itong panalangin ng pagtatalaga or prayer of consecration. O sa iba, huli o paalam na panalangin or farewell prayer. At ito ang pinakamahabang panalangin ng Panginoon na nakasulat sa kasulatan. At bagamat alam natin, pag sinasabi natin Lord's Prayer, alam natin yung Matthew 6 at Luke 11. Ngunit sabi ng mga theologians, mas angkop na tawagin itong disciples' prayer. Dahil ang simpleng paliwanag, hindi naman kailangang humingi ng patawad ang ating Panginoong Hesus. Kaya ito'y panalangin para sa atin, sa ating paglapit sa dakilang Diyos. Sa nakarang mensahe, tiningnan natin ang unang 5 talata sa Kabanata 17 at ito ay patungkol sa panalangin ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang sarili. Kaya hinalaw natin ang mensahe na ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinakalayunin sa katuparan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus. Ibig sabihin, ang ninanais ng ating Panginoong Hesus na maganap niya ang kanyang gawain, na siya'y mamatay sa krus para sa katubusan ng mga makasalanan. At dahil sa natapos niyang gawain, ay maibabalik siya ng Diyos, Ama, sa piling ng Ama, dahil sa kanyang natapos na ginawa. At ngayon, titingnan natin ang pinakamahabang parte ng panalangin ito. Alam natin ng ating Panginoong Hesus, maiksi ang kanyang ginugol para sa kanyang sarili. Ngunit mas mahaba ang kanyang ginugol sa panalangin para sa iba.
At ito ang ating tutunghayan sa ikalawang bahagi ng ating serye. Kaya anyayahan ko po kayong tingnan natin ang Juan 17. Ang ating teksto ay mula sa talatang 6 hanggang 11, ngunit babasahin lang po natin ang talatang 9 hanggang 11. Ito ang petisyon mismo ng ating Panginoong Hesus. Ganito ang kanyang sinasabi: "Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, at idinadalangin ko ang dinadalangin ko kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo. Ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila ay magkaroon ng aking kagalakang ganap sa kanilang sarili. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at napuot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan." Yan ang dalisay na salita ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Tulad ng binanggit ko noon sa nakaraang linggo, tulad ng mga maraming bahagi ng kasulatan, hindi natin basta mabibigyan ng pagkonsidera ang buong panalangin na ito dahil sa napakarami at mayamang mga katotohanan at katuruan na maaari nating halawin o makuha sa panalangin ng ating Panginoong Hesus. Sa katunayan, si Philip Melanchthon na kasama ni Martin Luther sa kanyang ministeryo, gumugol ng 40 pagtuturo mula sa chapter 17 sa kabanatang ito. At ito ay nagpapatunay pa rin sa atin na ang malawak na katuruan na pwede nating matutunan. Ngunit dahil limitado ang ating panahon, titingnan natin ang mga iilang punto na marahil makukuha natin. Tinitingnan natin ang kabanata na ito sa 4 na bahagi. Tiningnan natin sa nakalipas na linggo ang patungkol sa panalangin ni Jesus para sa sarili. Ngayon, ang kanyang panalangin ay para sa alagad. Sa susunod na linggo, sa kalooban ng Panginoon, titingnan natin ang kanyang panalangin para sa sumasampalataya sa darating ng mga panahon. At ang pang-4 ay ang muling kaisahan. Kung saan ang pinakaiksi na panalangin ni Jesus ay sa sarili. Ngayon, tulad ng binanggit ko kanina, ito ang pinakamahaba na panalangin niya para sa iba, sa kanyang alagad. Sa panahon ng kanyang panalangin, marahil patungo siya sa Kidron Valley, doon sa lugar ng Gethsemane, kung siya ay huhuliin o arestuhin, kung saan hahantong ito sa kanyang paglilitis at kamatayan. Ngunit sa piling ng kanyang mga alagad, nanalangin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Muli, ayon kay Philip Melanchthon, walang tinig na naririnig sa langit o sa lupa man gaya ng panalangin ng anak. Ito ang isang kaibang panalangin, ang panalangin ng anak sa kanyang Ama. Sa panalangin ni Jesus para sa mga alagad, pinapakita ang hangarin
ni Jesus na hanapin ang kapakanan ng kanyang mga alagad sa mundo. Bago ito lumisan, at dito makikita natin na ginagarantiyahan niya kung ano ang kanilang aasahan mula sa kanyang pag-alis sa pamamagitan ng kanyang mga salita at dalangin sa Ama. Pinapakita rito ang kanyang concern para sa kanyang bayan o para sa kanyang mga alagad sa panahong iyon at sa darating na mga panahon. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa hapong ito. Ang kapakanan ng alagad o ng isang Kristiyano ay ginagarantiyahan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang naisagawang misyon sa krus. The disciple or the believer's well-being is assured or guaranteed by Christ through His accomplished mission on the cross. Ang kapakanan ng alagad o ng Kristiyano ay ginagarantihan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang naisagawang misyon sa krus. At mapapansin natin, sa panalangin ni Kristo ang kanyang pangangalaga at pag-iingat sa kanyang mga inibig at kanyang mga iniligtas. Malinaw o makikita natin ang laman ng puso ng ating Panginoong Hesus. Pangangalaga ng isang punong pari. Naunawaan niya ang kalikasan ng mga pangangailangan ng kanyang bayan. Alam niya ang puso ng mga alagad niya, lalo na sa panahong iyon, dahil ito ay mga sinasabi nating mga hindi pa nagmamature na mga Kristiyano dahil sa ministeryo ng Panginoong Hesus. At estado ng kanilang pananampalataya, ang pangangailangang upang maitaguyod sa buhay sa mundo at magkaroon ng bisa ang kanilang patotoo sa layunin na iniatang sa kanila ng ating Panginoong Diyos. At dalawang katiyakan ang ibinigay ng Panginoon ang kanyang binigay sa pakinig ng kanyang mga alagad sa kanyang pananalangin sa Ama. Titingnan natin ito sa dalawang pareho na or magkatambal na mga salita. Una, proteksyon at pangangalaga, protection and preservation. At pangalawa, pagbubukod at pagpapakabanal, separation and sanctification. Tingnan natin ang una, protection at pangangalaga or protection and preservation. Sa nalalapit na paglisan ni Jesus, dumulog siya sa Ama upang ingatan, proteksyonan ang kanyang iiwan ng mga alagad. Ayon sa talata 11, ganito ang sinasabi, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y pariyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila. Hindi pa nagaganap ang kanyang sakripisyo sa krus. Ngunit sa puntong ito, tinitingnan niya na isang tapos na pangyayari ang gagawin niya sa krus. At ito ang panalangin niya, ingatan mo sila. Ganito rin ang binanggit sa talata 12. Habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila. Sila'y binantayan ko. Yun ang paliwanag ng Panginoong Hesus kung paano niya inalagaan, pinotektahan ang kanyang mga alagad. Batid ng Panginoon ang panganib na haharapin ng mga alagad matapos ang kanyang misyon sa mundo. At gagawin niya sa krus, kaya't siya'y dumulog sa kanyang Ama na nasa langit. Ito'y nagpapakita sa atin o nagtuturo sa atin na ang proteksyon at pangangalaga ng mananampalataya ay natitiyak dahil ikaw ay kay Kristo. The believer's protection and preservation is assured or guaranteed because you are Christ's own. Ikaw ay naka-Kristo kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay isang mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang panalangin ni Jesus ay hindi para sa mundo. Yun ang ating binasa. Hindi ito nangangahulugan na wala siyang pakialam sa kapakanan ng mundo na ating ginagalawan. Subalit siya ay gumagawa ng petisyon na sadyang angkop para sa kanyang mga alagad.
nauugnay sa kanilang kasalukuyang pangangailangan. Ipinapakita ang katangian ng pangangalaga ni Jesus sa kanyang alagad. Makikita natin dito ang puso ng ating Panginoong Jesus. Ganon ang kanyang pagtingin, pangangalaga sa kanyang kawan. Ito ay pagpapaalala sa atin, sa ating Panginoong Jesus na isang dakilang pastol. Hangad ang kapangkanan ng kanyang tupa laban sa mga panganib na haharapin ito, lalo na sa kanyang paglisan. Ayon kay John Calvin, isa sa mga magagandang aral sa pananalangin ni Jesus ay ganito: meron tayong mataas na pari na kayang maantig sa damdamin ng ating mga kahinaan at kayang magligtas hanggang sa sukdulan. Ganito ang puso, ang hangarin ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang kawan, para sa isang mananampalataya. Kung yun ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Pansinin natin ang paglalarawan ni Jesus. Ang paglalarawan ni Jesus sa kanyang mga alagad na dumudulog o na dinudulog niya sa harapan ng kanyang ama. Sa talata 6 hanggang 8, ganito ang sinasabi riyan. Binibigyang pansin ni Jesus ang mga alagad na ayon sa kanya ay mula sa ama. Ang mga alagad na to ay mula sa ama. At ngayon ay naging kaloob ng ama sa kanya. Ibinigay ng ama ang mga alagad kay Jesucristo. Talata 2, yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay sa kanya. Sa talatang 6, sa pagpapahayag ng pangalan sa mga taong ibinigay sa kanya, ganito rin ang sinasabi ng teksto. Sa talata 11, ang panalangin ay para sa ibinigay sa kanya. Mapapansin natin sa Ebanghelyo ni Juan, maraming ulit na binabanggit ang pagbibigay, ibinigay, o bigay. Ito yung tulad ng binanggit ko sa nakaraan, ito ay pagpapaalala na sa atin o mga salitang patungkol sa biyaya. Paulit-ulit ang pagbanggit na ito. Ang mga mananampalataya ay ibinigay ng Diyos kay Jesus ayon sa kanyang biyaya. Ibinuhos ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa kanyang alagad mula sa Ama. Marahil marami naman sa atin ay nakaranas o nakadalo na sa isang kasalan. Sa kasalan, ang unang yugto na ating makikita pagkatapos nagmarcha ang ikakasal kasama ng kanyang ama sa harapan ng pastor o ministro. Ang unang babanggitin dyan, ang tanong ng ministro, sino ang nagbibigay ng babaeng ito upang ikasal? Diba't yan ang narinig natin? Siguro sa puntong iyon, marahil hindi naman siguro, may iba siguro ng mga ama nagdadalawang isip, pwede ko bang ibigay itong aking anak na babae? Ngunit dahil napagpasyahan na, ay ibibigay niya sa lalaking magiging asawang lalaki ng kanyang anak na babae. Ito ang larawan. Ito ang larawan ng pagbibigay ng Panginoon, ng Diyos, ng iglesia kay Jesucristo sa kanyang sakripisyo. Ngunit bukod riyan, ito ay nagpapatunay rin sa atin na ang katiyakan ng ating kinalalagyan ay dahil sa kapangyarihan ng Ama at sa nagawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. At dahil dito, ang hamon sa atin ay magkaroon ng ginhawa at paghihikayat dahil sa katiyakan ng proteksyon at pangangalaga dahil kay Kristo. Take comfort and encouragement because of the assurance of protection and preservation because you are in Christ.
Ang mananampalataya ay hindi lamang binigyan ng katiyakan ng walang hanggang katiwasayan, kundi maging kasalukuyang katahimikan, present serenity. Ang panalangin sa pandinig ng mga alagad ay pampatibay ng kanilang mga kalooban. Marahil marami nang iniisip, pangamba, takot ang kanilang pakiramdam na iiwanan sila ng Panginoong Hesus. Ngunit dito may pagtitiyak ang Panginoong Hesus para sa kanyang kawan. Napakadaling umasa sa ating sariling lakas at kakayanan. At naalala natin ang matapang na pahayag ni Pedro bago pa sa tagpong ito, sa Kabanata 13, talata 37, sinabi ni Pedro nung sa huling hapunan, ang aking buhay ay ibibigay ko sa iyo. Marahil napakatapang niyang banggitin ito at ipinangako sa Panginoong Hesus. Ako, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo, Panginoong Hesus. Ngunit mula sa huling hapunan, ito ang kanyang ginawa na hindi matitinag na pangako at nakahandang isakripisyo ang lahat para sa Panginoon. Gayunpaman, ang kanyang kasunod na pagtanggi kay Jesus ay nangyari at binibigang diin ang kanyang pangangailangan para sa pagpapakumbaba at umasa lamang sa lakas ng Diyos. Hindi niya kaya. Maging si Pedro na marahil tinitingnan nating higante sa pananampalataya, ngunit hindi siya maaring umasa sa kanyang lakas. Sa Panginoong Hesus lamang siya makakaasa. Ang katiyakan at katatagan ni Pedro ay dahil ayon sa kasulatan ay pinalangin siya ng Diyos upang ang proteksyon at pangangalaga ay mapa sa kanya. Ikaw at ako ay walang maaring ipagmalaki na kaya mo o kaya ko na proteksyonan at pangalagaan ang ating mga sarili. Bagamat mayroon tayong tungkulin na pangalagaan ang ating sarili, ngunit ang katiyakan, ang kasiguraduhan nito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ayon sa Westminster Confession chapter 17 and paragraph 2, ganito ang sinasabi roon. Ang pag-iingat ng mga banal ay nakasalalay hindi sa kanilang sariling malayang kalooban, kundi sa hindi nababago na pasya ng pagpili ng Diyos mula sa malaya at hindi nagbabago na pag-ibig ng Diyos ayon sa bisa ng merito sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa merito ni Kristo. Dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus, nakatanggap tayo ng biyaya. Tayo ay makalalapit sa Panginoong Hesus sa gitna ng ating pagkakasala. Dahil pinagbayaran ni Hesus Kristo mismo ang kasalanan mo at kasalanan ko kung ikay lalapit sa Kanya ng paghingi ng patawad at pananampalataya sa minsang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang pag-asa mo at pag-asa ko. At yun din ang katatagan, ang proteksyon, ang kasiguraduhan ng pangangalaga natin sa ating patuloy na buhay sa mundong ito. Ang pagpapatuloy mo sa buhay pananampalataya ay dahil iniingatan ka ng Diyos bilang pinili sa nakalipas. Ayon sa Juan 10, talatang 28, sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Hindi mo maaaring tawaran ang pangakong iyan at ang katotohanan at katiyakan ng mga salita at pangako ng ating Diyos. Walang pasubali na pagtitiyak dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kanyang paglisan, hiniling niya sa Ama na ingatan
Ayon sa kanyang pangalan, ang ibig sabihin ng pangalan, ang karakter mismo ng Diyos. At ito'y ang kapangyarihan ng Diyos na mag-ingat sa kanyang mga anak. Si John Bloom ay co-founder ng Desiring God Ministries. Ganito ang kanyang sinabi: ang ating katiyakan ay nagmula sa lumalagong pagtitiwala sa gawaing pagliligtas ni Kristo na bumili ng katuparan ng lahat ng kanyang mga dakilang pangako sa atin at kanyang katuparan nito. Ibig sabihin, iisa lamang ang ating katiyakan sa proteksyon. Ay yan ang hindi matatawarang mga pangako at kapangyarihan ng ating Diyos. Ngunit pangalawa, pagbubuklod at pagpapakabanal. Separation and sanctification. Sa talata 14 at 16, binabanggit dito, paulit-ulit ng ating Panginoon Hesus, dahil sa pagpili ng Diyos at gawa ni Hesus, ang paglalarawan ni Hesus sa mga alagad ay hindi sila taga-sanlibutan. Ang salitang sanlibutan ay binanggit ng 19 na beses sa kabanatang ito. At dito sa ating mga talatang tinutunghayan, 14 verses mula sa 6 hanggang 11, 12 beses inulit ang salitang sanlibutan. Sabi riyan, dapat mahiwalay sa sanlibutan dahil ang mga alagad ng Diyos ay katulad ni Kristo. Kaya't ang pamanhik ni Jesus sa Ama, pagkatapos nito sa talatang 17 ay pabanalin mo sila sa katotohanan. Sila ay hiniwalay o binuklod ng Diyos at sila rin ay pabanalin ng Diyos ang petisyon ng anak sa kanyang ama. Ito'y nagpapaalala sa atin na ang mananampalataya ay tinawag na mahiwalay sa mundo upang mamuhay ng isang nakatalagang buhay para kay Kristo. The believer is called to be separated from the world in order to live a consecrated life for Christ. Yun yung panawagan. At yun din ang nais ng Panginoong Hesus, kaya ito'y dinulog niya sa kanyang Ama. Ang mundo na binabanggit dito ay ang sanlibutan na makasalanang, makamundong sistema ng pag-iisip at pag-uugali na salungat. Salungat sa Diyos o tahasang nagre-rebelde sa Diyos. At merong panganib na haharapin ang mga alagad sa paglisan ni Jesus tungo sa Ama. Ngunit dahil sa kanilang relasyon sa Ama at ni Jesus, ang mga salitang taglay nila, kapupuotan sila ng mundo at dadaan sa mga sari-saring problema at pag-uusig. Dahil kaiba ka sa mundo, asahan mo na merong pag-uusig, merong mga hamon, pagtanggi at paglaban na gagawin ang mundo. Ang hiling ni Jesus ay ingatan sila ng Ama laban sa masama or the evil one. Panganib na moral at spiritual na kapahamakan na maaring haharapin ng kanyang mga alagad o ng iglesia. Ito'y mga makamundong pagpapahalaga na maaring makakahawa sa mga alagad o sa iglesia. Sa anong paraan marahil tinatanong natin ang mga panganib na ito, ang pagyakap ng karunungan ng mundo. Ang mga agenda ng mundo ay yakapin din ng iglesia. O di kaya ang teolohiya ng mundo at maging ang pamamaraan ng mundo ay maging masamang impluwensya sa isang anak ng Diyos at maging sa iglesia. At kita natin kung tayo'y tagapagmasid, nagsusuri, makikita natin ito sa kapaligiran. Marami
Maraming mga iglesia ngayon ay nagtatalaga ng mga babae na tagapanguna sa iglesia. Ngunit mas masahol pa rito, nagtatalaga pa sila ng tagapanguna na tinatawag na openly homosexual. Babae man o lalaki. Nangyayari ito sa maraming iglesia sa Western world. At kung alam nyo kung anong nangyayari sa mga iglesyang ito, bumubulusok ang mga iglesyang ito dahil sa ganitong mga pagyakap ng mga kapamaraanan, kaisipan, o karunungan ng mundo. Ang ideya na isang mabunga at tagumpay na gawain ay ayon sa pananalapi. Yun ang pagtitimbang ng iba. Kung ang gawain mo ay kumayaman ang iyong iglesia, kung marami kang miyembro, napakagara ng iyong church building, yan ang kanilang pagtimbang ng isang successful ministry. Ngunit hindi yan ang pamantayan ng salita ng Diyos. Dahil ang pamantayan ay ang katapatan sa salita na ipinapangaral. Hindi lamang sa pulpito, sa bawat pagtuturo ng iglesia. At maging ang uri ng pamumuhay ng mga alagad ng may kabanalan. Yun yung tanging pamantayan na binigay ng Diyos. Ang kailangan ng bawat alagad at ng iglesia ay maging tapat sa mandato nito ayon sa salita ng ating Panginoon. Nandito tayo sa isang mundo na tinatawag nating nakikipagdigma tayo. May digmaang nangyayari sa pagitan ng mundong ito o mga kasamahan nito at maging sa iglesia ng Panginoon para sa mga alagad. Ang mga mananampalataya at alagad ay hindi inalis ng Diyos sa mundo, ngunit pinanatili upang magbigay patotoo sa kanyang pangalan. Kaya ang panalangin ni Jesus ay hindi alisin, kundi ingatan, pagtibayin. Pagpapatuo kung sino ang tunay na Diyos at ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Ang iglesia ay nakaka-impluwensya sa mundo sa pamamagitan ng pagiging iba. Hindi maging katulad ng mundo. Hindi upang tubusin ang kultura, kundi upang tubusin ang mga makasalanan sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Sa lumang tipan, may mga alagad ang Diyos na nagnais na alisin sila sa mundong ito. Si Moises, si Elias, si Jonas. Ngunit hindi tinugon ng Panginoon ang kanilang hiling. Gayon din tayo. Hindi paglayo, kundi pagpapakita ng uri ng kaisipan at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos na taliwas sa kaisipan at uri ng buhay ayon sa mundong ito. Kung wala tayong pinagkakaiba sa mundong ito, marahil magduda ka sa iyong pananampalataya o magsuri ka sa iyong kaisipan, sa iyong pagkaunawa sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya para sa alagad at ng isang Kristiyano, hindi ang mundo ang magiging tunay mong tahanan. Dahil hindi ka kayang bigyan ng kasiyahan ng mundo. O di kaya ang tanong ko, baka naman ay mas nahuhumaling ka sa kasiyahan ng mundo. Sa anong paraan ka malinaw na nahiwalay o nabubukod sa mundo? Yan ang kailangan nating isipin. Isipin natin maya't maya palagi sa ating patuloy na paglakad sa ating Panginoon. Alam natin sa eleksyong ito, meron tayong tinatawag na mga political alliances, hindi lamang ng mga kandidato, maging ng mga partido. At marahil ang dahilan kaya sila may mga tinatawag na pagsasama-sama o pagbubuklod o alliances ay upang marahil may mga common beliefs o principles o ideals dapat sila. Ngunit hindi ito ang nangyayari.
sa ating politika, sa ating bansa, o maging sa ibang mga lugar. Dahil ang iniisip nila, maging practical sila upang maisulong ang kanilang personal na layunin. Ngunit ang malungkot kung ito'y mangyayari sa isang iglesia o uri ng paniniwala at pamumuhay ng isang mananampalataya. Kaya ang hamon ko, ang iyong buhay ba ay halimbawa ng isang buhay na lumalago sa kabanalan at paghihiwalay sa mundo? Ito ay tanong. Ito ay tanong na dapat nating itanong sa bawat isa sa atin. Does your life exemplify a life growing in holiness and separation from the world? Itanong mo sa iyong sarili. Humarap ka sa salamin, kausapin mo ang iyong sarili. Ito ba ang iyong nakikita sa iyong buhay? Ang mga naunang mga alagad ay nagpatotoo sa ebanghelyo sa gitna ng banta at pagpipigil ng mga otoridad sa relihiyon noon. Ngunit hindi sila natinag. Ito ang patotoo ni Pedro at Juan. Ang mga naunang mga alagad ayon sa mga gawa. Maging si Pablo sa kanyang paglalakbay para sa misyon ni Jesus sa kanya, sa misyon ng Panginoong Jesus para sa kanya, siya ay kinulong, pinarusahan, naghirap. Ang dahilan ng kanilang paghihirap ay dahil sila ay naging tapat. Ang dahilan ng kanilang katapatan at katapangan ay dahil sa layunin na iniatang sa kanila ng Panginoong Diyos at sa biyayang pinagkaloob ng banalnis ng Espiritu. Sa Gawa 4, si Pedro at Juan, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang hindi natitinag na paniniwala ay sa muling pagkabuhay ni Hesus Kristo ang naging daan o nagbigay sa kanila ng kalakasan dahil sa katiyakan o sa katotohanan na kanilang pinaghahawakan. Ang panalangin ni Jesus sa talata 17 at 19, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita na ating taglay ngayon ay nakasulat sa Biblia. Tayo ay nabubuhay sa isang sekular na mundo. Para makaiwas sa impluensya ng sekular na kaisipan, mahalaga na nakasentro sa salita ng Diyos. Ito ang otoridad at mahalaga ang pagpapasakop sa nilalaman nito. Ang daan, ang paraan upang maiwasan o makaiwas tayo sa impluensya ng sekular na mundo ay dahil sa pinanghahawakan nating salita ng ating Panginoon. Mahalaga na nakasentro tayo sa salita ng Diyos dahil ito ang otoridad. Ang tuwid at banal na pamumuhay ay nagbibigay ng takot maging sa mga makapangyarihan sa lipunan. Di ba yan ang patotoo ni Juan Bautista sa harapan ni Herodes? Dahil siya ay banal at matuwid, ayon sa Mark 6:20, may takot o natakot si Herodes kay Juan dahil siya tapat at banal na alagad ng Diyos. Mahalaga makapangyarihan ang isang patotoo ng isang anak ng Diyos. Yan ang patotoo ni David. Ayon sa awit 19 at talata 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak, nagpapatalino sa kulang ng kaalaman. Marami tayong makikitang patotoo ng mga naunang mga mananampalataya sa lumang tipan, maging si Daniel. Paano niya binago, paano siya nagkaroon ng impluensya sa isang lugar na laganap ang paglaban sa Diyos? Dahil sa kanyang patotoo, sa mga katotohanang taglay niya at pinapamuhay niya
sa pagsunod ng salita. Nasa mundo tayo na ito at meron tayong misyon. Yan ang sinabi o yan ang panalangin ng Panginoon Hesus sa talata 18, kung paanong ako'y iyong isinugo sa sanlibutan, sila ay isinugo ko rin sa sanlibutan. Bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, meron tayong misyon na dapat nating ganapin. At yan ay magbigay ng patotoo. At ang kaisahan na panalangin ni Jesus ay upang maging kaisa tayo sa Kanya sa misyon na ipinagkaloob sa atin. Kung saan ang Ama at ang Anak ay iisa, gayon din tayo upang sa gayong paraan tayo ay kaisa ng ating Panginoon sa misyon para sa mundong ito. Ngunit ang misyong ito, ang kasangkapan natin, ang salita ng Diyos. Walang iba, walang idaragdag, kundi ang purong salita ng Diyos ang dapat nating taglay. Ganito ang sabi ni J.C. Ryle sa kanyang komentaryo sa aklat o sa Ebanghelyo ni Juan. Ang salita ay ang dakilang kasangkapan kung saan ang banal na espiritu ay nagdadala ng gawain ng panloob na pagpapakabanal. Dito nakasalalay ang napakalaking kahalagang sa regular, napakamahalaga ang regular na pagbabasa ng nakasulat na salita at pakikinig ng pangangaral ng salita. Ang mananampalataya na nagpapaubaya sa salita ay hindi lalago sa kabanalan at tagumpay sa kasalanan. Diba't alam naman natin marahil ang mga salitang ito, ngunit nakalimutan natin. Napakadali nating makalimot. Ngunit simple lamang ang paalala sa atin, manatili sa salita. Kaya sa ating pagtugon, kailangan nating ibigay ang ating mga buhay o tulungan tayo ng ating Panginoon na masaya sa Kanyang biyaya, ang buhay natin ay maialay natin sa Kanya. Ayon sa una at huling mga talata, buhay ko ay iyong kunin, Panginoon gamitin, mga araw at sandali. At sa huli, pag-ibig ko'y kunin mo, sa iyo'y inaalay ko, buo kong pagkatao. Nawa tayo ay pangalagaan ng ating Panginoon. At sa ating pagbubukod sa mundong ito, ay makita tayong namumuhay ng may kabanalan para sa ating Diyos. Awitin po natin ang himnong Buhay Ko'y Iyong Kunin. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga salitang aming tinunghayan, aming mga inaral at pinagbulayan. Tunay nga na kami na mga mahihinang, mga alagad nyo, ay nangangailangan ng inyong tulong sa aming patuloy na paglalakbay, sa aming paglilingkod, at sa aming patuloy na pagpapatuo sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Ngunit hindi nyo po kami iniwan sa aming mga sarili, sa aming mga sariling lakas at kakayanan, tulad ng panalangin ng aming Panginoong Hesus na Kanyang isinambit sa Ama, sa iyo, Ama naming Diyos. Pinagkalooban nyo kami o tiniyak nyo ang inyong proteksyon at pangangalaga sa inyong mga alagad. Kayo rin ang nagbuklod sa amin o upang kami mamuhay ng may kabanalan sa gitna ng mapanghamong mga panahon na aming ginagalawan. Salamat o Diyos dahil ito'y biyaya na nagmumula sa iyo dahil sa natapos na gawain ng aming Panginoong Hesus. At ito rin, Panginoon, ang salita nyo, ang salita o ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus, ang daan upang
ang sino mang makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran ng kanilang kasalanan sa kanilang paglapit ng may pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa Panginoong Hesus na siyang nabayubay sa krus upang tanggapin ang puot at parusa na nararapat sa isang makasalanan katulad namin. Ngunit dahil sa minsang ginawa na sakripisyo ng Panginoong Hesus, merong pabor ang sino mang makasalanan na lalapit. Salamat Panginoon dahil kami bilang inyong mga alagad, bilang iglesia, ay makakatiyak ng inyong mga pangako para sa amin. Nawa ito'y maging paalala at maging pampatibay loob sa bawat isa sa aming patuloy na paglakad, sa mga hamon na marahil pinagdaraanan namin at aming madadatnan sa paglilingkod sa inyo. Ito ay ipinanalangin nyo at dahil sa kapangyarihan na taglay ng Panginoon Hesus, makakaasa kami ng iyong katugunan. Salamat sa mga katuroang ito. Salamat sa mga pangakong ito. Kapag ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.